Isang sulyap sa CCTV, isang buhay ang nagwakas. Sa loob ng isang tindahan sa Lucena, ang dati matamis na pagmamahalan nauwi sa malagim na patayan. Walang pag-aalinlangan, walang babala. Isang putok sa likod ng ulo ang tumapos sa pangarap ng isang digital creator. Ang salarin, ang taong dati niyang minahal at pinagkatiwalaan. Paano nauwi sa madugong krimen ang pangakong walang iwanan? Ito ang kaso ni Jason Zoleta, na namatay sa kamay ng dating ex-boyfriend na nakunan sa CCTV. March 5, 2026, Lucena City. Sa isang video na kumalat sa social media, makikita ang dalawang lalaki sa loob ng isang clothing shop. Ang biktima, si Jason Zoleta, 24 anyos, isang masayahing digital content creator na may libu-libong followers. Ang kasama niya, si Fatah Imay Faisal, ang kanyang ex-boyfriend. Mukhang normal ang lahat sa loob ng tindahan. Habang abala si Jason at nakatalikod, pasimpleng kinuha ni Fata ang isang baril mula sa kanyang likuran. Tinutok ni Fata ang baril sa likod ng ulo ni Jason at pinaputok ito ng malapitan. Agad na bumulagta ang biktima sa sahig. Matapos ang pamamaril, isang lalaking nakaupo sa labas ng tindahan ang biglang napatayo at tinignan ang komosyon. Hindi malinaw ang kanilang mga sinasabi, pero makikita ang kinausap pa ng sospek ang lalaking nakasaksi ng insidente. Waring sumenyas pa ang sospek sa lalaking kausap niya na ibaba ang roll-up para maisarado o matakpan ang tindahan. Makikita rin sa CCTV na may isang babae ang sumilip sa tindahan, pero hindi malinaw kung ano ang sumunod nilang hakbang. Ayon sa investigasyon, wala pang isang buwan mula nang maghiwalay ang dalawa. Selos di umano ang pinagmulan ng kanilang alitan. At noong mismong araw ng insidente, niyaya umano ng sospek si Jason magkita sa tindahan para makapag-usap ng personal. Isang pakiusap na hindi inaasahang hahantong sa trahedya. Ang hatol, sa kasalukuyan, patuloy pa ring pinaghahanap ng mga otoridad ang sospek habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ang sigaw para sa katarungan kay Jason ay hindi pa humuhupa. Ang kanyang pamilya, mga kaibigan at ang buong LGBTQIA community ay nagdadalamhati, hindi lamang sa pagkawala ng isang anak at kaibigan, kundi sa brutal na paraan ng kanyang pagkamatay. Ang kaso ni Jason Zoleta ay isang paalala na ang pag-ibig kapag hinaluan ng obsesyon ay maaaring maging mitya ng kamatayan. Sinasabing ang pinakamapanganib na tao ay ang taong pinagkakatiwalaan mo ng buong puso, dahil alam niya kung paano at saan ka tatablahin.